Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Yung mga nagsasabi na kung saan kami, Sus Mariusep, patawarin sana kayo ng Diyos. We were working, we were here. There was a summit going on while the typhoon was passing by. Pagka sabi ko, pag dumaan na ang typhoon, take off tayo. Gusto ko man lumabas ng typhoon, ano naman magawa ko? The winds were howling, there was flooding, there was nobody as yet on the ground doing whatever, cleaning, helping people. I am a worker of government. I work for the entire Philippines. Mga kababayan ko, ito si General Senas, Chief PNP. Akin to. This is my call. I take full responsibility. But I also guarantee his competence and expertise in police work. Alam mo, kasi yung manyaneta, it's a religious, almost a religious ritual. Nakaugalian na talaga ng mga Pilipino. Hindi kasalanan ng pobreng Sinas na yan, na pumunta sila doon, din niya maalam. Manyaneta nga, surprise. Alang-alang naman niya, sipain niya doon. Hindi kausapin niya. Akin na yon. At kung may kasalanan siya doon, pardon na siya. Wala akong nakitang kasalanan na masama na may moral implications, may masamang malisya, wala. Pumunta lang yung mga ibang sundalo, kasi manyaneta, surprise nga, hindi naman alam ng pobre. Alang-alang sigawan nila umuwi, hindi harapin niya. Oo. Hindi mo kailangan na maglabas siya doon ng mga mask pati ano. It happened that, well, it was not, it was bad that yung mga pumunta doon, hindi nila inisip. But then naman, sumusunod lang sila sa mga, yung almost a religious practice of Manyanita. Wishing a person a happy birthday and singing para naman sa i-imbir na ang tao sa trabaho niya at sa buhay niya. Maliit na bagay yun. Gusto ko yun yung mga korap. Diyan ako galit sa mga korap. Yung hanggang ngayon nasa labas pa. Si Sinas, nagtatrabaho yan. Magpapakamatay yan dyan trabaho. Hindi po dapat tanungin nasa ng Pangulo. Yan po ay kalokohan lang ng oposisyon. Ang presidente po hindi nawawala. Palagi po natin siyang kapilig. Palagi po niyang iniisip ang kapakanan ng ating mga kababayan. Oposisyon, itigil niyo na po yan. Dahil kung kukumpara niyo po yung mga casualty sa mga ibang administrasyon, sa casualty ngayon, napakaliit po ng casualty natin. Bagamat ang aim po natin talaga, zero casualty pa rin. At susubukan pa rin natin sa mga susunod na pagkakataon, lalo pang pabutihin ang ating disaster preparedness nang makamit natin ang zero casualty. Samantala, ito pong mga abogado ni Senadora de Lima, mukhang kayo ay delikadong humarap sa isang contempt charges ng Department of Justice. Yung Prosecutor General natin, sinasabi na magpapile sila ng petition to cite the lawyers in contempt. Ito po'y kaugnay kasi doon sa mga abogado nitong si Senadora de Lima. Sinasabing nag-recant o bumaliktad na yung mga testigo ng gobyerno. Kahit hindi naman. Yun ay pinaliwanag na natin dito sa ating programa. Papile daw sila ng petition for contempt. Kasi itong mga abogado, wala nang ginawa ito kung hindi mag-feed o maghasik ng impormasyon na mali. Pinaniniwala nila yung
makakarinig sa kanila, makakabasa ng kanilang mga pahayag, na talagang gaya ng sinabi ng tatlong senador dyan, si Panganiba, ang Pangilinan, si Ontiveros, si Drilon, na gumuho na raw ang ebidensya ng gobyerno. Eh, hindi naman totoo rin yun, sapagkat marami pang ibang testigo. O kaya, ay ang problema, alam nyo kasi, yung mga abogado, pag nahihirapan sa hukuman, tumatakbo sa media. Doon nila nililitis yung kanilang mga argumento. Nahihirapan sila pag dyan sa hukuman. Kasi may stricto. O siya nga pala, pinag-uusapan natin yung hukuman. Tayo po'y nakikiramay sa pamilya ni Judge Abadilla. Na nagsabi sa atin na ito'y anak daw ng kaibigan nating Rolly Abadilla. Tandaan niyo po si Rolly Abadilla? Siya ang tinaguriang tirador. Tirador ng Marcos Martial Law. Kaya natatandaan po natin si Rolly Abadilla. Nakasama natin to. Kami po'y naglakad mula sa Batak hanggang Maynila, 10 days march. Can you imagine that? 10 days march, naglakad kami. Kaming dalawa, kasama yung mga loyalista ni Marcos. Sa panahon po yun ni Cory. At kamuntik na nga magkaroon ng palitan ng pamahalaan doon. Mahirap na lang magkwento. But anyway, anak daw po ito ni Judge Rolly Abadilla. Matandaan niyo, ni Colonel Rolly Abadilla. If you recall, si Rolly Abadilla, ito po inambush ng mga kinikilalang o pinaghinala mga NPA. Dito lang po yun sa may malapit sa White Plains. Natambangan siya dyan. At ito raw pong si Judge Maria Teresa Abadilla, sa edad na 44, binaril ng kanyang Chief of Staff, abogado rin, si Amador Rebato Jr. Ang report, karoon yata sila ng mainit na argumento, sapagat ito po daw si Amador Rebato Jr. Nagkasakit ng COVID, at naapektuhan yung kanyang performance, at yun ang naging kanilang topic ng diskusyon, at gusto niya nga mag-resign. Suddenly na lang, biglang binaril ni Atty. Rebato, at pagkatapos, binaril niya ang sarili niya. Matindi rin naman. Meron nga I just read a research na yun daw pong COVID, 1 out of 10 na magkakasakit, inaapektuhan yung mental capacity ng COVID. Kaya sinasabi nila, baka ito, isa sa mga, kumbaga, depressed. Pero yung reaksyon naman ng iba, parang saliwa naman. Parang pati si Presidente Duterte rito sinisisi nila dahil ang dami na raw judges na mamatay. Kayo naman. Alam nyo, hanggat hindi natin nalalaman ang dahilan ng pagkamatay o pagkapatay, huwag muna tayong maghuhusga. Kasi ang iba dyan, gaya nito, obviously, yung pong nangyari dito kay Judge Abadilla tsaka kay Atty. Rebato, yung personal na diskusyon na humantong sa barilan. Ano mang kaugnayan ng gobyerno dun? Alam nyo, kahit na merong mga tinatawag na security, paano mo pipigilan yun? Kasama mo sa opisina mo. I'm sure, magkakaibigan pa yan. Dahil ilang taon sila magkakasama. Hindi nyo mapipigilan to. Yung iba naman mga judges na pinapatay, hindi mo rin malaman kung ito'y kaugnay naman dun sa kanila mga kaso. Marami pong dahilan
Kaya wag niyong sisisihin, sinasabi ng mga kritiko, kasi may reputasyon ng karahasan itong gobyernong ito. Yung karahasan na sinasabi niyo, yun ay legal violence na tinatawag. Sapagkat sa ilalim ng ating batas, yung mga law enforcement agents natin ay maaaring gumamit ng karapat-dapat na karahasan sa harap ng panganib sa kanilang buhay in the course of the performance of their duties. At yung pong mga police operations, yung mga raid na yan, yung mga bypass operation na yan, yun in the course of their official business. At pag nanganib ang buhay nila, talagang hindi naman po pwedeng hindi po pwedeng magpapauna kang mapatay ng mga drug suspects. Yan ang katotohanan niya. Kaya itong sila Neri Colmenares, kung ano-ano naman sinasabi mo, Neri. Sinasabi niya, si Presidente raw kasi nagpakita ng antagonism laban sa mga human rights as well as lawyers. Hindi totoo yan. Ang ayon ni Presidente, yung ginagamit ninyo, you're weaponizing. Ginagamit yung sandata. Yung mga legitimate na pangyayari kaugnay sa mga lehitimong operasyon. At sinasabi nyo na ito ay sinasadya at intentional na ginagawa ng pamahalaan para pumatay. Hindi totoo yun. Yun ang ginagawa ninyo kasi. At nagiging matangumpay naman kayo kasi napipick up naman yan ng mga foreign media, pati yung mga senador sa Estados Unidos, naniniwala naman sa inyo. Ang nakakalimutan nyo, hindi ba merong, anong tawag dito? Merong survey. Ano ba survey yun? Yung latest na sinasabi na yung pong pagpatay o yung ating record dito sa Pilipinas, pang ilan ba tayo? Parang nawala tayo Nawala tayo sa listahan ng dati-dati kasi isa tayo sa mga nangunguna. Pero wala na yun. Kung baga, sinisira nitong mga kritikong ito yung nakuha nating citation. Yun ang katotohanan dyan. Ito namang editorial ng Inquirer sa Philippine Star, meron namang binabanggit na yun daw pong si Vincent Adia na ospital kasi nakatanggap ng mga baril sa katawan niya at sa mukha niya. Pinasok sa Rizal Provincial Hospital ng Anguno, Rizal. Pagkatapos daw, biglang may pumasok doon na hindi kilalang tao, may baril, pumasok sa emergency room, binaril at close range sa harap ng mga horrified doctors and nurses, patay. Kaya sabi ng editorial, ito kumakatawan na naman ito sa bagong antas ng masamang record ng extrajudicial killings na namarkahan daw ang administrasyong Duterte sa kanyang digmaan laban sa droga. Pati raw hospital ngayon, hindi na safe sa mga ganitong klaseng kriminal. Meron pa nga isa Ngayon dito sa editorial, si Berilio Maganes daw, isang periodista naman, na taga Villanes, Pangasinan, binaril din sa harap ng kanyang bahay. At ito raw ang pang-18 journalist na pinatay sa ilalim ng administrasyong Duterte. Sabi ng editorial, ito raw murder sa loob ng ospital ay isang gruesome na paalala na yung extrajudicial killings remain a clear and present danger to the lives and safety of ordinary Filipinos.